beloved, Boss Mike, Cervera. Hinaharang daw ng mga barangay official sa Davao ang 20 bigas. Yes, Kaya Dien. Actually, yan yung nakita kong video, kaya sinumbong ko na. Nako, sinumbong na. Hindi ko na sinumbong. Hindi pa natin alam yung katotohanan. Ipinaalam ko lang muna kay Secretary John. Yun, pinaalam, hindi sinumbong. Oo, baka sabihin ng mga didi, sumbongera ka pala eh. Di ba, no? Oh, sige, tuloy. Panoorin nyo muna si Atty. Claire, ha? Diyan tayo mag-uumpisa dito sa issue sa Davao City na tatago ng serbisyo ng gobyerno. Pasok. May leak, hinaharang daw ng mga barangay official sa Davao ang 20 bigas. Yes, Kaya Dien. Actually, yan yung nakita kong video, kaya sinumbong ko na. Nako. Hindi ko na sinumbong. Hindi pa natin alam yung katotohanan. Ipinaalam ko lang muna kay Secretary John Vic kasi para ma-actionan sila barangay officials kung totoo nangyayari yan. Kailangan sila maimbestigahan dyan. Otherwise, di ba? Dapat sila maimbestigahan para kung merong katotohanan yan, dapat sila madimanda. Correct. Oh, Yan. nako, Okay? so yan mga kababayan, umabot na ho kay UC Claire Castro, eto hong ginagawa dyan sa Davao City na pagtatakip o pagtatago o hindi ho isiniserbisyo ang serbisyo ng gobyerno na minsan na ginamit nilang propaganda para magalit ang taong bayan, mga kababayan ko. So eto na ngayon, mga kababayan ko, pakinggan ho ninyo mga balita, kumalap tayo. Baka sabihin na naman nila fake news tayo. Pasok. Ng mga residente sa Barangay 74-A, Matina Crossing sa Davao City ang kanilang barangay hall. Dahil kasi nilang makabili ng murang bigas na handog ng Department of Agriculture na 20 bigas meron na. 20 pesos na bigas meron na. Mga kababayan, hindi lang ho yan. Meron pa. Bukod dyan, meron pa ho. Eto pa, nauna na. Tuloy-tuloy ang serbisyo, tuloy-tuloy ang serbisyo ng gobyerno. Ni Pangulong Bongbong Marcos ay nagawa ang handog ng Pangulo dito sa Department of Agriculture Regional Office 11 kung saan nagbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas. Sa halagang 200 pesos, nasa 10 kilo na ng bigas ang nabili ng bawat mamimili. Sa kadiwa ng Pangulo ng DA Regional Field Office 11 sa Davao City, aabot sa 1,500 na mga individual ang nakabili ng tig 20 pesos per kilo na bigas ngayong araw. Kita nyo mga kababayan, kung maalala nyo ito di ba pinuputakti nila na sinasabi nila mga kababayan, hindi daw totoo. Pinipake news ng mga DDS ito. Pero maitatanggiban nila itong mga video na ito na talagang nangyayari ngayon, talagang tuloy-tuloy. Yung pong makakabili ka ng 20 pesos na bigas. Kita nyo ho, mga kababayan, eto na. Bagay na ipinagpasalamat naman ng mga nakabili ng murang bigas. Maliban sa pagbebenta ng murang bigas, nagsagawa rin ng turnover ceremony ng DA interventions. 38 Farmers Cooperative Associations mula sa iba't ibang probinsya sa Davao Region ang benepisyaryo. May nakatanggap ng cheque bilang funding assistance para sa iba't ibang agriculture programs. Namahagi rin ng farming machineries na malaki ang may tutulong upang maabot ang masaganang ani ng mga magsasaka sa rehiyon. Kita nyo mga kababayan, hindi lang ho bigas. Kasi ang katwiran ni Manong Bongbong, wag mong turuan na kumain lang ng kumain. Kailangan turuan mo rin na magtanim. Nakuha nyo mga kababayan? Parang yung wag mong turuan kumain ng isda, turuan mo ring mamingwit, manghuli. Ganun ho yung yung maganda kay Pangulo. Di ba? Si Pangulong Bongbong, hindi ka lang tutulungan para makakain, kundi tuturuan ka rin kung paano magtanim. At tutulungan ka sa lahat ng mga pangangailangan mo, nasa iyo na yan sa sarili mo, kung ikaw ay tatalima, susunod. Nasa iyo na lahat Kung magugutom ka pa, problema mo na yan. Ang gobyerno binigay na sa iyo lahat Di ba? Binigay na sa iyo, eto na lupa, eto na yung pangsaka, eto na yung lahat, eto na yung binhi, eto na yung pataba, lahat binigay na sa'yo. Kapag ka nagutom ka pa, huwag kang magreklamo na sa gobyerno. Ikaw na may kasalanan yan. Hindi na ang gobyerno. Di ba mga kababayan ko? Ganon. Eto, dito nag-umpisa yan mga kababayan ko. Dito ho yan nag-umpisa Dito, eto. Pasok natin to.
yung mga 20 kilos na bigas. Ito mga kababayan, pakinggan muna natin si Kuyang. Kuyang, pasok. Ito, may bagong ano naman. Mainit-init ito. Bagong issue na naman ito. Talaga itong mga kampo taga ng mga Duterte, mga salbahay. Basta lang magsunod lang gusto nila. Balang pakialam sa mga taong bayan. Kita nyo, salbahe daw. Grabe daw talaga ang kampo ni Duterte, mga kababayan. Kasi ito sa Davao. Meron ng 20 kilos na bigas sa bawat barangay. Ngayon itong may 20 kilos, 20 pesos per kilos na bigas, per kilo na bigas sa bawat barangay sa Davao City. Kaya lang daw ito. Isang dating Duterte supporters na pinag-iinitan ng mga Duterte ngayon doon sa Davao. Nalaman niya at ngayon binlag niya, ito papanood ko sa inyo. Kasi pinapahold yung mga 20 kilos na bigas from the national government. Nako. Para hindi lang malaman ng mga tao kung saan galing yung mga 20 kilos na bigas. Para hindi malaman talaga. Ito na lang, panoorin nyo. Ayan na. Anong reaction nyo rito? So parang sinasabi ni Kuya na itinatago daw yung mga 20 pesos na bigas para daw hindi malaman ng tao sa Davao City na galing sa national government kay Pangulong Bongbong Marcos yung 20 pesos na bigas, mga kababayan. Ngayon, hindi naman maitatago kasi yan eh. Lalabas at lalabas ang katotohanan eh. 'Di ba? May magsasalita at magsasalita, may magrereklamo at may magrereklamo. Pasok. Mayong adlaw sa tanan, no? Alam mo, ang aga-aga kong na high blood, no? Alam mo naman sa totoo lang, no? Kapag ang masa ang kinanti, no? Whatever the political color is, pares kami ni PBBM, pero alam ko, no, na sa panahon ngayon na ganitong grabe ang crisis sa ating bayan, no, ang ibinibigay ng national government, sana ibigay nyo sa tao, okay? Correct. Kasi alam nyo ngayon daw, no, ito information na to is coming from one of the barangay na staff dito sa Davao City, okay? Na ito daw ang mga barangay kapitan ay miniting daw ng mga Duterte, no, na ito daw i-release o ni-release na, no, ng DA ng mga bigas ay ipapahold, no. Kaya ang ginawa ngayon ng mga barangay kapitan ay ibebenta lang nila sa kanilang staff lang, kasi ang isang sakong bigas ay mahuhulog lang sa 1 to 214. So ito ang ito ay makukonsider na korupsyon at ako ay nananawagan sa DILG kay Secretary Remulla. Okay? Biruin nyo, ha? Alam nyo, sa totoo lang, ang totoong leader handang magpakumbaba para sa constituents nila. Okay? Hindi yung ginagawa dito, no, na ang ginagawa nila is gusto nilang magsakripisyo yung constituents nila para sa kanilang revenge. At hindi ito totoong nagmamahal sa bayan. Ito ang totoong vested interest, no? Alam niyo, sa ilang days, no, na gusto ko sanang manahimik, mag-observe, no? Lalo na itong nangyayari na impeachment. Pero, no, katulad nung araw ng Davao, naging parang eleksyon. No? Alam niyo, sa totoo lang yung nangyari kay FPRRD, hindi niyo masisisi itong mga tao ni PBBM, no? Kasi alam nyo, kakaupo pa lang ni PBBM. As you remember si Mike Abe, di ba? Inutusan na magsalita against sa gobyerno pero hindi siya pumayag. Dahil biruin mo naman, kakaupo nga lang ni PBBM, iyan na agad. Di ba? Lalo na itong KOJC, di ba? Si Pastor Kibuloy, inutusan si Mike Abe. Kaya nga si Mike Abe nasa admin na eh. Dahil ayaw sumunod. No? Katulad ngayon, yung ginagawa nyo sa akin. No? Utang ina, halatang kagaguhan, pero tinutuloy nyo pa rin. Pumungeta kayo. Ganyan yung mga DDS eh. Kahit kagaguhan yung mga binabalita, okay lang eh. Yun yung mga binabayaran. Tuloy. Tapos ngayon ito, alam nyo, kailangan namin yung 20 pesos na bigas. Correct. Dahil ang mahal ng bigas ngayon, bakit nyo dinadamay ang mga tao dito sa Davao para sa revenge ninyo? Correct. Ibigay nyo yan. Alam nyo, pwedeng ipahuli to sa pulis eh. Kasi I know, bago na yung direktor ng NBI, dapat ipahuli ang mga barangay kapitan. Tama. Na hino-hold ang mga bigas. Tama. Dapat i-monitor ito ng nasyonal. Tama. Dahil hindi na ito makatao. Ina nyo?
Para lang ipaano nyo dito na walang ginagawa si PBBM. Pati itong mga dapat benepisyo ng tao, ipapahold nyo. Correct. Kaya itong ibibigay na fuel subsidy next week, no, dapat i-monitor ito ng nasyonal. Dahil lang bibigyan lang ng mga to, ito lang mga tao nilang putang ina. Oo. Ang layo nyo kay ano? Kay Isko Moreno. Oo. Sa totoo lang, wala kayo sa kalumingkingan. Malayo talaga, ate. Malayo yung mga Duterte kay Isko Moreno. Si Isko, alam nyo kasi si Isko, mga kababayan, ang iniisip din yung serbisyo sa tao. Walang personalan. Kung galing sa nasyonal man yan, galing man kung kahit kaninong Poncio Pilato, yung tulong para sa mga tao mo, dapat grateful ka. Dapat magpasalamat ka. Hindi ho yung mga kababayan na nangyayari eh. Ha? Pe-personalin mo. Kasi aangat kasi. Di ba? Ay, kanino ba galing yan? Galing kay sa presidente. Naku, kailangan gawan nyo ng paraan yan kasi aangat na naman si presidente. Babango na naman lalo ang pangalan. Gagawin binala yun. Hindi nila gagawin yun. Kasi nga babango yung pangalan ng Pangulo eh. Anong gagawin? Sasabihin ni Baste, yawa kayo, yawa kayo, yawa kayo. Tago nyo yung mga 20 pesos na bigas yan. Huwag nyo i-distribute yan. Gagawin talaga nila. Si Mayor Isko, mga kababayan, dahil serbisyo sa taga Manileño. Lahat yon. Nagpapasalamat pa kay Pangulong Bongbong Marcos. Gaano man lang yung gawin nila yon. Sabi ni Baste, kahit man magkaaway tayo sa politika dahil ikaw ay merong ginawang mabuti sa aking nasasakupan, maraming salamat sa iyo, President Bongbong Marcos. Kung ganun man lang sana, yung marinig natin kay Basti Duterte, kay Sara Duterte, kay Pulong Duterte, na hindi naman nila ginagawa sa kanilang mga constituent, sa kanilang lugar, di sana okay. Di ba? Yung style Isko Moreno, walang politika sa pagtulong para sa tao. Pero ang nangyayari, mga kababayan, ginagawa nila, pinipersonal nila. Sinasangkalan, sinasaalang-alang yung kapakanan ng kanilang mamamayan na maling-mali na pag-uugali ng mga politiko yan, mga kababayan. Maling-mali. Kung ganyan ang ugali ng isang politiko, red flag yan. Hindi ho magandang ugali ng naninilbihan sa inyo. Mga kababayan ko. Sige, tuloy. Ang isang leader handang magsakripisyo para sa constituents. Correct. Pero kayo gusto nyo, constituents nyo ang magsakripisyo para sa revenge ninyo. Baliktad, nagsasakripisyo daw, mga kababayan. Tama si ate. Nagsasakripisyo ang taong bayan sa kanilang mga personal na interes na paghihigante. Dahil nga ho ang tulong, yung mga 20 pesos na bigas, galing sa nasyonal kay Pangulong Bongbong. Ayaw nila nun. Baliktad ho. Kaya ang leader, mga kababayan, dapat may ugali na mga kababayan ko, na hindi pinipersonal ang kalaban sa politika. Kung hindi dapat ihiwalay ang pansariling interes kung ang taong bayan ang magbebenepisyo. Maliho tingnan nyo si Isko Moreno. Kahit man na dati maraming nasasabi kay Pangulo, dahil nga ho nakakatulong sa Maynila at marami pang ibang lugar, mga kababayan pinupuri at nagsasalita, nagpapasalamat, pinapaalam sa kanyang mga mamamayan na galing kay Pangulong Bongbong ang tulong. Kaya meron tayong ganire, meron tayong ganon, at meron tayong ganyan. Di ba, mga kababayan? Yung ang sinasabi ko na dapat na pag-uugali, baliktad ho ang mga Duterte. Baliktad ho. Yan ba yung leadership? Yan ba yung mabuting leadership? Hindi ganon. No? Putang ina ninyo. Oo nga. Sumusobra na kayo Tama. Sa totoo lang, no? Ito, pinarating ko na sa Presidential Action Center. I-release nyo yan. Hindi lang sa mga tao nyo dyan sa barangay, kundi sa constituents ninyo. Ang ina nyo, pati yung mga yan, gagamitin nyo sa revenge nyo. Naku. Para masira si PBBM. Tama. Ang ina nyo, hayop kayo. Diba, mga kababayan ko? Tama
O, opinion ni Kuya, pakinggan natin. Patutuon ng isang dating supporters yan. Dating supporters ng mga Duterte. Correct. Ngayon, sa kasamaan talaga ng mga Duterte. Nag-rally pa yun dati. Kasama yan, para sa mga Duterte. Sa kasamaan talaga ng Duterte, tumiwalag na siya. Ngayon, pinag-iinitan siya. Yan ang nangyayari sa barangay nila ngayon. Kinausap ang mga barangay chairman para lang ipa-hold yung 20 kilos from national government, which is the Yung 20 kilo per 20 pesos per kilo na bigas. Oh. BBM administration. Ah. Kaya mga taga-Tabaw, magbago-bago na kayo, mag-isip-isip na kayo. Yung mga naiwan pa diyang mga tutay supporters, magbago-bago na kayo. Hindi nga. Kinakawawa na ako, ginagawa na kayong engot dyan. Oo nga, ginagawa na kayong tatanga-tanga. Oo. Sinusubuan kayo ng puro fake news. Ano sabi sa inyo? Si Baste ay nagpadala ng eroplano sa Middle East. Pinaniwalaan ninyo. Si Baste ay nakipag-usap sa Nigeria. Si Baste ay nakipag-usap sa Russia. Si Baste ay nakipag-usap kung saan-saan para kayo hindi mawalan ng gasolina. Anak ng pating na yan. Si Pangulong Bongbong Marcos ang gumagawa noon. Saldi Magbalon, Cristina Cabrera, at saka sino ba yan? Ehane Elono. Di ba? Lito Almonteros. Di ba? Malusiron. Yun Michael Alwag, ano ba magagawa nila ron? Si Pangulong Bongbong Marcos ang gumagawa nun. Pero, ang ginagawa nila, inaangkin nila yung mga magagandang bagay na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Tama? Oo. Sa mga hindi pa nakapag-like, share, and subscribe, mga kababayan ko, Kaya eto na napansin ni Attorney Claire Castro. Balikan natin. Pasok. Hinaharang daw ng mga barangay official sa Davao ang bigas. Yes, Dian. Actually, yan yung nakita kong video, kaya sinumbong ko na. Hindi ko na sinumbong. Hindi pa natin alam yung katotohanan. Ipinaalam ko lang muna kay Secretary John Vic kasi para ma-actionan sila barangay officials kung totoo nangyayari yan. Kailangan sila maimbestigahan dyan. Otherwise, di ba? Dapat sila maimbestigahan para kung merong katotohanan yan, dapat sila madimanda. Tama. Madidimanda kayo ngayon. Madidimanda kayo ngayon, mga kapitan kayo. Under kayo ng DILG. Naku, yari kayo dyan. Di nagka-problema pa kayo. Di ba, mga kababayan ko? Nagka-problema pa. Yung mga yan, kawawa naman. Ngayon, eto na mga kababayan, Si Bongo mga kababayan ko, ay aalis na sa PDP kasi pinagtatabuyan na, mga kababayan. So ngayon, ano magiging senaryo? Marami nagsasabi na lilipat na ng partido. Ang problema, may mga nagsasabi, mga kababayan, na si Bongo ay lilipat na sa partido ni Pangulong Bongbong, Hindi tiyak yan. Pero yan po ngayon ang alingasngas na si Bongo ay lilipat na sa partido ni Pangulong Bongbong Marcos. Naku po, magkakaalaman na. Eto na ngayon. At eto na nga, di ba natalakay natin na meron daw video na hawak ang mga DDS sa pangunguna ni Vic Rodriguez. May video daw na hawak na ebidensya na ikakagalit daw ng maraming DDS kay Bongo. Ano ba yan? Tinatrabaho nila? Ano ba yan, mga kababayan ko? Na eto bang si Bongo bumaliktad na? Maraming katanungan ngayon, mga kababayan ko. Etong si Jack na. Kayo ba'y tatanggapin nyo? Di po ba, mga kababayan, yan pong si Bongo ay talagang aid mula pa noong-noon at talagang hindi nawawala siya tabi ni Duterte. Mula pa noong mukha siyang kargador o mukha siyang kolektor ng weteng, mga kababayan, eto na ngayon naging senador. Dahil yun kay Duterte, aminin natin. Mga kababayan, babaliktad ata si Bongo. Ayan na nga. Mukha nga. Kaya ngayon, pinanggigilan ngayon ng mga DDS yan sa lalong madaling panahon, wag na kayong magtaka kung sisirain na nila si Bongo. Kahit sira na sa atin, sisirain pa nila. Ang problema ngayon, mga kababayan ko, nagkakagulo ang kampo nila. Hindi po ba? Nagkakagulo ang kampo nila tignan nyo mga kababayan ko. Ang kampo ni Sara, unang-una, wala sumasama ng mga big time na mga politician.
Wala ho. Kahit nga ho si, ano ngayon si Chavit Singson, dumistansya. Di ba? Nagkaroon ng event sa Davao, si Chavit Singson, wala. Tama, mali? Ngayon mga kababayan, tingnan ninyo, pansinin ninyo, yung mga nando doon lang, mga pipitsugin, nag-aaway-away pa. Tingnan nyo ho, itong sinisiksik yung sarili na si Rowena Guanzon, anong ginawa sa kanya ni Topacio? Pinahiya. Lahat sila nag-aaway-away. Tingnan nyo. Guanzon versus Topacio. Duterte versus Panelo. Mga kababayan ko. 'Di ba? Isipin niyo ho 'yan. Yung mga gulo-gulo nilang 'yan. 'Di ba mga kababayan ko? So, sa madaling salita, etong grupo ni Sara Duterte, grupo ito ng palaaway. Grupo ng mga walang sisinuhin. Ngayon, ang tanong, mga kababayan ko, sa palagay nyo, sila ba magtatagumpay? Kung sila mismo sa kanilang grupo, hindi pa nga magkasundo-sundo. Hindi nila mapagkaisa ang kampo nila nang sila-sila. Naglalaglagan ho sila. Mga kababayan, nako, sino pa ba yung mga magkakaaway dyan? Maraming mga nag-aaway-away dyan. Di ba? Tingnan nyo, sino ba yung sumasama dyan? Sila Libiste, sila Miao Miao, mga kababayan ko. Sino pa? Yung Sargo, yung ilong na negro, na baluga, di ba? Sila lang mga kababayan grupo ng mga warpre, kaya na nga. Buang naman si Guangzon sabi rito. Wala na yang silang, puro saltik nga. Kaya ngayon, ang Bongo, mga kababayan, siguro nakakapag-isip-isip. At napapansin din ng mga yan. Kita nyo ngayon, Vic Rodriguez versus Bongo ngayon ang labanan. Paano sila mananalo? Ang gulo-gulo nila. Ganun din naman yung mga vlogger nila. Di ba magugulo rin? Tignan nyo ho mga kababayan. Maharlika versus Banatbay. Kati Binag versus mga hindi naliligo, mababaho. Di ba? Sino pa? Marami pang iba. Nag-aaway-away sila. Ano ang patutunguhan? Kahit, buti pa nga kami ni Mima, kahit makamartin yan, hindi kami nag-aaway na dalawa, di ba? Di ba? Yun ho yun nagtatawanan lang kami. Pinagtatawanan niya lang si Martin kapag naka-off ang camera. Joke lang. Di ba? Mga kababayan, ganun iba ho yun. Yung respeto ng paniniwala ng bawat isa. Ako nire-respeto ko si Mime. Yun yung paniniwala niya kay Martin Anong magagawa ko doon? 'Di ba? Mga kababayan, anong magagawa ko doon? Yun yung gusto niya Yun yung pinipili niya. Alangan naman na ipilit ko yung sarili ko. Ni minsan hindi ho ako nagpilit ng opinyon ko sa mga kasama at kaibigan natin. Hindi ho. Kung hindi, bahala kayo. Pakinggan nyo ako pag nagbablog ako. Doon nyo lang maririnig yung gusto kong sabihin. Hindi ho, sa personal, sasabihin ko sa inyo, ganito, ganyan. Wala akong ganon. Bahala kayo. Ganon, mga kababayan. Ngayon, hindi ko naman binibisto. Wala. Love ko si Martin. Sabi ni Legaspi. Diba? Mga kababayan, yan, mga ganon. Ngayon, ano talaga ang intensyon ng grupo ng palaaway? Ano ang intensyon ng grupo ni Sara Duterte na giray-giray? Ano ho ang ipapanalo at dadalin sa atin ng isang liderato na ang pinakapinuno, bobo tanga, mga kababayan ko, na hindi maipagmamalaki natin sa iba, sa ibang bansa, sa ibang mga lahi, mga ganon. Ano ho ang daladala nila? Tapos sigaw ng tagumpay. Hindi naman ho tagumpay yung dinadala nila Hindi naman nila pinapaliwanag kung paano magtatagumpay Wala hong sistema na nilalatag sila Di po ba? Basta sila against sa gobyerno, sigaw lang na magnanakaw, ganyan. Puro ganun lang. Pero ho, unang-una, walang resibo, wala ho silang pinapakita
na tuntunin na dapat ito ang gagawin, di ba? Admin na Eduardo, thank you. Unless proven guilty naman, sabi rito. Sabi unless proven guilty naman, stand nila Boss Mike. Kinasuhan na. So alam na. Banatan na. Banatan na si Martin. Ayun na nga. Kita mo, Mima? Banatan nyo na! Nagagalit tuloy. Di ba mga kababayan ko? Yun po yun. Ngayon, tingin ko, etong si Bongo, nakakahalata na. Alam niya na hindi naman nanalo si Sara. Matalino naman si Bongo, kita nyo, naging senador nga Kaya lang mga kababayan, sa ibang pamamaraan. Siguro napansin niya na wala, hindi naman nanalo si Sara. Hindi naman nanalo si Sara, kaya kailangan niya na mag-iba ng landas. Ayaw niya nang ma-associate. Ayaw niya nang madamay sa katangahan, kabobohan at kamangmangan ni Sara Duterte. Kaya gumilid na, umiba na ng landas. Inunahan lang ng grupo nila Vic Rodriguez na ipahayag na si Bongo ay hindi na nila tatanggapin pa sa PDP. Winawalis na daw nila, mga kababayan ko. Nako, wala. Paano na? Di ba? Kaya nga ngayon mga kababayan, kita nyo, siguro na re-realize ni Bongo na puro fake news naman yung binabalita nyo. Pati ba naman ng Pangulo na napakabuti, ngayon, ginagawa nyo ng issue na kunyari mamamatay na. Ganyan sila, di ba? Di ba yung mga banat nila hindi man direkta, yung iba na mga bobo nirerekta, yung iba hindi direkta, pero iisa lang yung propaganda na ipalabas sa taong bayan na si Pangulong Bongbong Marcos ay mamamatay na, may sakit na malala, may stage 4 cancer, ganyan, etc., etc. Ilang beses na natin dinibunk yan At ngayon, bagong-bago, mayroon pang nagtanong, binara ni Attorney Claire Castro. Pakinggan nyo. Pasok. Scheduled attendance si Pangulong Marcos kanina sa isang event with returning OFWs but he skipped the event. Is the President well? Kumusta po siya? Definitely. Mamaya po ay magkakaroon po siya. Naunahan mo na ako. Kasi mga kababayan, ito naman si Ivan Mayrina. Mga kababayan ko, syempre, depende naman yung sa schedule ng Pangulo. Minsan napapasarap sa isang event. Ngayon, may skip yung iba. Ngayon naman meron na mga iba na mas priority. Minsan isipin din para ba kasi nga etong si Ivan naniniwala sa mga chismis sa social media. Eto na ngayon si Attorney Claire Castro. Pasok. Magkakaroon po siya. Naunahan mo na ako. May bibigay pa naman akong good news. Magkakaroon po mamaya ng oath taking with the vice mayors. Kita nyo? So, meron po siyang event. So there's no truth to talks about Kulit. the president's Kulit the mo. president being ill. Sinabi na nga Sino po ba galing? yan. May mga social media posts po raising nyo? questions about the president's health. Pinapatulan mo yung social media post na yan puro mga bobong mga DDS yan. Tayo naman po ay mainstream media. Siguro mas mangingibabaw dapat ang mainstream media Correct. kaysa sa mga SOCMED na walang basihan. Boom! Kita nyo? Dapat mas mangibabaw ang mga balita ng mainstream. Hindi yung mainstream ang kumukuha ng balita sa social media, baliktad na. Kami mga vlogger, kami mga nasa social media, kami ang kumukuha ng balita sa mainstream. Baliktad sa kanya kay Ivan. Siya yung kumukuha ng balita sa social media. Anak ng pating talaga naman. Diyos ko! Diba? Isipin nyo. Ako sa mga balita ako kumukuha, yan na yung reference ko. Eto naman si Ivan, ang reference niya, yung pong mga balita sa social media. Anak ng pating naman talaga naman yan, baliktad na, ayan, binara ka tuloy ni Yussi Claire. Ayan, tingnan nyo. Pakinggan nyo, mga kababayan, President being ill. Kanino po ba galing? May mga social media posts po raising questions about the president's health. Tayo naman po ay mainstream media. Siguro mas mangingibabaw dapat ang mainstream media kaysa sa mga SOCMED na walang basihan. Kita mo? Marami naman, aminin natin sa social media. Ang dami mga nagkalat ng mga balita
ang daming fake news na binabalita, di ba naging biktima si Robin Padilla, naging biktima si yung mataba na malaki mata na si Tikya, di ba mga kababayan ko? O di ba naging biktima sila ng fake news? Abay ni-repost nila yung alam naman, hindi ko alam kung hindi nila alam siguro. Oo, hindi nila pinag-aralan o hindi nila sinuri na fake news yung sinishare nila. Di ba mga kababayan ko? Yaan ang sinasabi ko. Manuri na maigi. So wag po tayo masyado maniwala. Ang dami-dami pong fake news. Correct. Pati po ako ay binibiktima ng fake Yan, si Yusek Ler nga binibiktima ng fake news. Buti nga, nabutata di ba? Ano yung fake news kay Atty. Claire? Meron daw na toy boy na gwapong-gwapo, na batang-bata. O kita nyo? Na nagbengbangan daw sa kondo. Wala namang kondo tong si Yusek Claire Castro. At si Yusek Claire Castro, laging kasama yung mabait na asawa. Dahil yun, siya na rin ang bodyguard. Asawa, bodyguard. At talagang inaalagaan si Yusek Claire Castro. Ay nako, ewan ko sa mga DDS na to. Mga kababayan, ako nga marami rin ho akong biktima rin ho tayo ng fake news mga kababayan Kung ano-ano na lang sinasabi. Sinasabi pa naman mga kababayan, bakla ako yung iba na basher ko, yun, totoo. Sinasabihan ako, babaero daw ako. Yun, paniniwalaan natin yun. Pero yung sabihin na bakla tayo, paano yun? Singit ka. Di ba, no? Ngayon, mga kababayan, siguro kayo din, no? Biktima na ng fake news. Anyways, mga kababayan, hanggang dito na lang. Naku, haba na ng oras natin. Kita-kita po tayo mamaya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag niyo kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Opo, mga kababayan. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.